Mabuting araw para sa ating mga senior at senyorito. Another episode ng ating napakahalagang mga impormasyong ibinabahagi. At hindi natin dapat kalimutan ang ating mga mabibuting senyorita at mga senyora. Ang bida naman sa ating video ito ay ang mga survivor pensioner. Ito yung mga widower na nagpe-pensyon dahil ang kanilang mga nawalay na mga mahal sa buhay ay miyembro ng SSS. Tutulungan natin sila kung paano nila fill upan ang Self-Declaration of Non-Remarriage or Non-Cohabitation na isa sa mga requirements ng pag-comply sa SSS AKUP annually. Muli ko lang ipinapaalala na ang schedule of compliance ng AKUP ng mga survivor pensioner ay yung buwan ng kapanganakan ng kanilang mga asawa. So, ang schedule of compliance sa mga survivor pensioner ay yung birth month ng mga deceased member, birth month ng kanilang mga namatay na asawa. So, paano fill upan ang Self-Declaration of Non-Remarriage or Non-Cohabitation? Ang link ng form na ito ay ilalagay ko sa comment box or description box ng video ito for easy reference at easy access sa ating mga survivor pensioners. So this is the form of self-declaration of survivor pensioner on non-remarriage or non-cohabitation as one of the forms required in complying the annual confirmation of pensioners program. So name of the widower or the widow. Ilagay dito ang pangalan ng survivor pensioner. Yung edad sa portion na ito. Citizenship, Filipino. Residence address sa portion na ito. Complete dapat ang ilagay na residence address dahil ito ay confirmation of pensioner. At basahin natin ang isinasaad dito. Do hereby declare that I have not remarried, cohabited with another person, or otherwise engaged in a common law relationship since the death of my spouse. Tapos ilagay dito ang pangalan ng naging asawa na namatay na at sa portion na ito, SSS number niya. Etong statement na ito sinasabi na ikaw na isang pensyonado ay hindi nag-asawang muli, nagkaroon ng karelasyon o nakipag-live-in o nakisama sa isang relasyon simula nung namatay ang iyong asawa. I understand that if said declaration as given by me is proven to be false, my entitlement to the death benefit of my spouse from the Social Security system shall be automatically canceled or stopped. Kung for example, nag-asawa ka na or may kinakasama ka na at pumirma ka dito na sinasabi mong wala kang kinakasama, the SSS have their ways and means na malalaman kung totoo ang iyong sinabi dito sa non-remarriage or non-cohabitation form. I also acknowledge that once I remarry, cohabit with any person, or engage in a common law relationship, I shall report the same to the SSS and applicable SSS policy shall be implemented. Kapag nag-asawa ka na o kaya nakipag-live-in ka na sa iyong common law relationship, kailangan ikaw mismo ang mag-notify sa SSS sa sitwasyon na meron ka, hindi yung mga marites. At meron pa dito sinasabi, I undertake to return to the SSS without need of demand or judicial action all undue pension benefits that I may have received after my entitlement thereto has been cancelled as stated above. Ibabalik mo ang mga pension simula nung ikaw ay nakipag-asawang muli or nakipag-live-in sa iba. Ang lahat ng pension na natanggap mo mula noon ay kailangan mong ibalik sa SSS. I further acknowledge that any misrepresentation, concealment, and inaccurate or untruthful statement on my part shall be a ground for criminal and civil action against me.
Kaya dapat totoo talaga ang ilagay dito. Kung ika'y nag-asawa na, i-report na ikaw ay nag-asawa na para hindi mo rin ibalik ang mga pensyon na natanggap mo simula nung nag-asawa ka. Signature over printed name of survivor pensioner. Pangalan at pirma sa taas at ilagay ang petsa. Kung ang video ito ay nakatulong sa inyo at meron kayong gustong tulungan, huwag mag-atubiling i-share ang video ito sa kanila. Subscribe ka na din sa ating munting tahanan. Dahil sharing is caring. Caring is sharing.